Mga kaits, welcome na naman sa panibagong vlog. Day 3 namin sa Osaka, Japan. At this time, magta-try tayo ng iba't ibang klaseng pagkain na viral worthy. Samahan nyo kami kasi siguradong nakakagutom to. Baka kailangan busog kayo or dapat ata may ticket na kayo to Osaka pag pinanood nyo to. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel para mapanood nyo pa yung mga ibang videos namin dito sa Japan at sa iba pang mga lugar. Make sure to use our promo codes kapag nagta-travel kayo para maka-discount kayo, extra pang kain na rin yan. Ano pang hinintay natin? Pasukin na natin itong first restaurant natin. Let's go! Small serving lang yan. Small serving lang yan. Paano pa kapag ka-large or medium yung serving? So, kung naghahanap kayo ng makakainan dito sa Shinsai Bashi na unlimited all you can eat, yakin-yakin. I-try niyo itong Rikimaru. Siguradong magugustuhan niyo lahat. Meron pa pala tayo nitong strawberry shortcake na cinnamon roll. Grabe, ang ganda. Sobrang cute. Ang galing mga kait. So, dito yung bakery. Tapos ito naman yung side ng Sakimoto Coffee. Masarap, Pam. Deserve na tong spot na to sa aming video. Ito na yung fresh batch, mga ka-eats. Grabe, may pabel pa. Ito yung expectation ko nung binili ko siya, mga ka-eats. Ito yung dumating. Kamukhang kamuka. Panalong panal. This is definitely a viral worthy eats, mga ka-eats. Grabe, ibang klase yung quality. Bagay na bagay talaga na finale sa ating viral worthy. Nandito tayo ngayon sa Elk Pancake and Cafe sa may Shinsai Bashi area. Nandito na kami ngayon sa loob ng Elk. Ito yung itsura ng restaurant nila. Maliit lang siya at medyo tahimik. Tapos ito yung mga sikat nilang pancake. So orderin to ni Beanie, original plain pancake. Para sa twins, strawberry pancake. Tapos ito naman yung amin ni Mommy B na cheese fondue pancake. Nakalagay pala dito sa menu at sa labas pa lang, 1 order per person. Pero kapag may kasama kayong below elementary age children, hindi sila required mag-order ng 1 dish. Ito yung storefront ng Elk Pancake and Cafe. Sikat sila for their boba and yung kanilang mga fluffy pancakes. Tapos meron pa silang ibang mga brunch favorites. Meron silang self-service water. Tapos very chill yung atmosphere ng restaurant. Tapos yung ordering at the table. Nahanap ko to sa may Tabelog. I think it's around 3.5 to 3.8. Sabi nga pala namin sa Reels sa Japanese, kapag mga 3.5 pataas yung rating sa isang restaurant sa Tabelog, ibig sabihin mataas na daw yun kasi mababa magbigay ng score ang mga Japanese. Kaya ang dami rin tao dito. At surprisingly, ang dami rin talagang turista. Siguro dahil sa area kasi, hindi pala surprisingly, marami kasing talagang turista dito around Shinsai Bashi area. At ang maganda dito, 3 minutes walk away lang ito from our Airbnb. Sobrang lapit lang. Strawberry pancake, 1,780 yen for 2 pieces. Grabe, looks so fluffy and jiggly. Ito naman yung savory pancake na cheese fondue pancake. 2 pieces, 1,780 na may sausage at salad. Tapos ito yung plain original pancake, 1,200 yen for 2 pieces. Can you please shake it, Beans? Ayan o, jumijiggle-jiggle pa. Kain tayo mga ka-eats. How are your pancakes so far? Good? You like it here? Yummy. Itong sarap din mga ka-eats, grabe. Sobrang cheesy. Gusto ko na may balance pa rin siya kahit sobrang cheesy. Tapos yung strawberry dito, sobrang tamis. And itong plain pa lang, sobrang hype-worthy na mga ka-eats. Ay, kain kayo dito kapag kapunta kayo sa Osaka. Sigurado magugustuhan nyo. Yung bill natin dito is 5,360 yen. Pwede na mga kids. 3 plate ng pancakes at isang iced and isang hot coffee. Number 1 pa lang to sa ating eat list for today. Samahan niyo pa kami sa mga kakainin namin mamaya dito sa Osaka, Japan. Next stop ng ating Osaka viral-worthy foods, syempre, takoyaki. Nakahanap tayo ng isang takoyaki stall na Takoyaki Doraku Wanaka na dati silang nasa Michelin Guide dito sa Kyoto at Osaka. Pumipila na si Mommy B at si Beanie, titikman natin kung masarap ba talaga to.
Open sila 11 a.m. to 9 p.m. Tapos pag weekends ata 10:30 to 9 p.m. Bibili ni Mommy B is yung 700 na basic takoyaki nila. Ito yung payment method sa accepted. Pwedeng via QR or cash. Pero hindi siya nag-accept ng credit cards or e-money. Mommy B got the goods, 700 yen. Ilang piraso, Mommy B? Parang ano siya, 8? Parang 8 pieces na basic takoyaki dito sa Takoyaki Doraku Wanaka, Osaka. Kainin natin to mga kids kahit mainit-init pa. Susubukan na ni Ate Beans kahit mainit pa. Ayan o. Nakakatuwa kasi ang generous sila sa Bonito Flakes. Tapos lasang-lasa mo yung dashi. More on the saltier side siya. Pero grabe yung concentration ng flavor. Masarap. And parang for me, sa laki ng ng octopus, sulit na to for 700 yen. Kaya kung naghahanap kayo ng viral worthy at worth it na pila kahit maulan, subukan nyo tong Takoyaki Doraku Wanaka, Osaka na 3 years nasa Michelin Guide before. Dito lang, along Dotonbori. Next stop ng ating viral worthy food trip dito sa Osaka ay yung sikat na omurice dito sa isang shopping street sa may Dotonbori. Papakita ko sa inyo. Let's go! Ito ang Dear Bros na sikat sa social media dahil sa kanilang teriyaki omelette rice. Nakalagay talaga dito, Best Omrice and Curry Rice Restaurant. Tingnan nyo, pila na agad, kaka-open pa lang nila mga ka-eats. Maliit lang yung kanilang restaurant, para medyo outdoor seating lang siya. May kids menu naman at talagang puro omurice at curry rice ang kanilang benta. Ito yung kanilang number 1, number 2 at popular with kids. Tapos, ito yung kanilang buong menu, pakipost na lang mga ka-eats. Ito yung in-order natin, dalawang bestseller nila, 1 and 2, tapos isang kids meal at nag-order pa ata ng drink. 6,830 yung total. Grabe mga ka-eats, sobrang una kanina one-man show lang si sir, pero ang bilis na magtrabaho. Siya lahat, hugas, luto, serve. Mas maliit lang yung restaurant, siguro mga ano lang to, baka 10 to 12 seater lang. Nandito lang talaga siya sa gilid, pero sobrang dami niyang customer. Nakapila pa yung mga tao. Excited na kami matikman. Tapos parang pag nagluto siya ng omelette, para mga 5 seconds lang ata. Sobrang galing. Curry karage for the kids. Number 1. Number 2. Kain tayo dito sa Dear Bros. How's your food so far? Sarap, no? Grabe, it's very good. Very good, so yummy. Panalo to mga kids. Masarap. Worth the hype. Viral worthy talaga siya. Worth the pila. Small serving lang yan. Small serving lang yan. Paano pa kapag ka large or medium yung serving? So, kapag nasa Osaka kayo, puntahan niyo tong Dear Bro. Nasa kanto lang siya ng maraming takoyaki mga ka-eats. Tapos sa covered street po, katapat siya ng Hana Maruken na original dito sa Namba, Osaka. Nako, subukan ninyo, hindi kayo magsisisi. Sobrang sarap. Grabe mga ka-eats. Kahit yung kids nagustuhan, sobrang lambot ng gyudon. Yung kakuni nila, talagang effortless na napupunin on its own. Ingat ah. Nice to see you. Ingat. Bye-bye. Na-meet pa namin sila Meet Joe Black dito. Pina-follow namin siya sa IG. Ngayon lang nagkita. Tapos ito, balik tayo dito sa review natin. Sarap. Ito daw sa amin ni Bianca. Nalagyan lang ng sili pero okay. Hi! You like the food? You like it so much? Wow! Panalo. Kung naghahanap kayo ng kid-friendly eats, nakakabusog. At pasok din naman siya sa budget. Puntahan niyo tong Dear Bros dito sa Namba, Osaka. Ready lang dapat kayo kasi medyo masikip dito at bilang lang ang upuan pero worth it naman dahil masarap ang pagkain. Abangan nyo pa yung iba nating kakainan dito sa Osaka mamaya. Next stop natin sa ating viral-worthy food trip ay itong Candy Apple na nagbebenta ng strawberry choco.
Patago to kasi ayaw nila nag-video. So, hindi ako kukuha sa store. Ito yung kanilang viral-worthy na strawberry choco. Magkano to, baby? 1.5. 1,500 yen dito sa Candy Apple. Susubukan na to ni Mommy B. Paborito namin yan, mga ka-eats. Masarap yan. Meron din ito sa Kyoto, kung hindi ako nagkakamali. Masarap pa rin. Panalo pa rin daw, mga ka-eats. Kaya kung meron kayong 1,500, gusto niyo ng snack na madaling kainin kahit saan, strawberry choco dito sa Candy Apple. Next stop ng ating viral-worthy food trip, ang Cinnamoroll Cafe. Pupuntahan namin for the kids. Tara, let's go! Ito yung Cinnamoroll Cafe dito sa Ebisu Bashi Suji, mga kait. Ito yung kanilang cute na menu. May ITC? Thank you! Tingnan nyo, ito yung nakita natin sa Sanrio Puroland. Kulay blue yung curry. Tapos parang kulay green yung noodles. Meron silang soup. Meron silang shortcake, meron silang tiramisu, merong ice cream, at merong puding alamode. Nag-order na si Mommy Bianca gamit yung kanilang QR code. So, ito yung menu, ganyan. Tapos, syempre, pag nag-order kayo, diretso na yan sa kanila. Ito yung ating placemat. Tapos, ang cute ng kanilang coaster. Kahit yung tissue, meron silang Cinnamoroll tissue din. Pati yung kanilang wet wipes. Unang dumating yung Cinnamoroll soft-served ice cream. You like the ice cream? Yes. Yummy? Are you happy that we're here in Cinnamoroll Cafe? Nice na. Yeah. Enjoy! Sobrang cute itong caramel latte. Itong mini tiramisu at yung kay Bianca na coffee. Parang cappuccino, cinnamon, kineme. Kung meron kayong mga anak na mahilig sa Sanrio, sigurado ma-enjoy nila to. Very cute na cafe. Reasonable naman yung price ng kanilang menu, kaya puntahan nyo na to sa Osaka, ang Cinnamoroll Cafe. Meron pa pala tayo nitong strawberry shortcake na Cinnamoroll. Grabe, ang ganda. Sobrang cute. At mukha siyang masarap. Mga ka-eats, nagpahinga lang kami sa bahay kanina kasi medyo maulan at talagang ulan pa rin. So, dinner kami ngayon sa labas. So, nandito kami sa Rikimaru sa Shinsaibashi. Lalagay ko na yung location sa description below. Pero isa siyang all-you-can-eat yakiniku. Papakita ko sa inyo yung kanilang mga rates. Ito yung kanilang mga meal plans, mga ka-eats. So, meron tayong Shinsaibashi, merong premium, merong standard. So, pinili lang natin yung standard course. Half pasibini. Tapos 770 yung kambal. Pero required daw magkaroon ng drinks bawat person. So, plus 580 pa. So, 3,828 plus 580. Okay? Yun yung per adult. Tapos half kay Bini. Pero may ganitong drinks. Tapos 770 sa twins. Tapos free naman yung drink bar. Nag-order na si Mommy Bianca ng mga beef. Yung sa standard, parang okay naman yung quality. Parang okay naman. Okay naman. So, at least, marami na rin. So, at least, pwede na yun. Parang yung pinakamahal kasi yung makailangan. Lalo na kung hindi naman kumakain talaga lahat ng wagyu or ayaw yung mauma. Dito yung drink bar. Nasa tapat lang namin. Hindi ko alam kung good siya o hindi kasi tingin ko si Bini magbabawad sa drink bar at marami rin taon dadaan-daan. Pero usually, meron siyang soft drinks, yung kinuha namin, pero meron ding alcoholic drinks para sa mga uminom ng alcohol. Ito yung kanilang menu, mga kids. Hindi ko lang alam kung gaano ka-clear. Pero ito yung mga pwede natin kunin sa pork. Ito yung sa beef. Ito yung sa chicken and pork. Ito yung mga laman loob. At ito, meron din tayong tongue na ganyan, pero plus 550 siya. Tapos meron din ibang dishes like ganito. Merong rice, noodle, and soup. Merong noodle, merong soup. Yung drinks bar, mga ka-eats, merong tea, coffee, juices, at soft drinks. So akin, ulong tea muna. Dumating na yung ating pork jowl at sausage. Tapos ito, iba't ibang klaseng cuts ng beef. Ihaw-ihaw time na, mga ka-eats. So buti charcoal yung kanilang grill. Tapos ito, parang basic lang. Pero mukhang maganda naman yung marbling.
At maganda naman yung quality ng ating in-order. Luto muna kami at kain-kain na mga ka-eats. Kung naghanap kayo ng makakainan dito sa Shinsai Bashi na unlimited all you can eat yakiniku. I-try niyo itong Ricky Maru. Siguradong magugustuhan niyo lahat. Abangan niyo pa yung iba maraming kakainin dito sa ating viral worthy spots o sa Japan. The next day mga kids, itutuloy na natin yung ating viral worthy eats dito sa Osaka, Japan. Medyo mga 21-minute walk from our 3-bedroom Airbnb to. Located around the Namba area, si Sakimoto Bakery for their honey toast. Tayo ay bibili nito at siguro yung iba pa nilang pastries titingnan natin. Tingnan natin kung masarap ba talaga ito o hindi. Let's go! Ito yung Sakimoto Bakery na sikat sa kanilang honey toast at yung iba pa nilang mga breakfast eats. Butin lang mayroon silang dining area dito sa labas. Tapos nagbebenta rin ata sila nitong, ay hindi, iba pa pala to pero masarap to. Siguro same company lang, itong crepe and espresso. Mukhang magto-2-in-1 tayo dito mga ka-eats. Tapos ito, yung kanilang pinakakainan, dito tayo kakain. Pwedeng umupo dito from 9 a.m. to 6 p.m. Ang galing mga ka-eats. So dito yung bakery, tapos ito naman yung side ng Sakimoto Coffee. First impression, nakakatuwa na ang daming open space para maupuan at mapagkainan. Tapos nakakatuwa rin kasi itong Akichi Street, para siyang food hall-ish na merong Sakimoto Bakery, Sakimoto Coffee at yung crepe and espresso na food stall kung saan nagbebenta sila ng mga dessert crepes. So sakto kasi sabi pa lang ni Mommy B, hindi pa kami nakakapag-crepe dito sa Japan. Kaya ito, 2-in-1 na kagad yung ating viral Osaka Eats dito. Viral-worthy Osaka Eats sa stop na ito. Worth it yung 21 minutes sa lakad. Ito yung Sakimoto Bakery. Open sila from 9:30 to 7. Tingnan lang natin yung kanilang mga tinapay. So ito yung mga bread. Tapos mayroon din sila mga spreads. At get your own siya. Tapos dito meron din sila. Yan. Mga ka-eats, ito na yung sikat na very viral worthy sa Instagram Reels na honey toast na punong-puno ng butter at sugar ng Sakimoto Bakery dito sa Namba, Osaka. Subukan natin. Wow. Ano ba? Surprisingly, hindi siya ganun ka-heavy. Saktong-saktong tamis. Tapos maganda yung crunch. Medyo pillowy pa rin siya. At masarap talaga. Must try. Mukha tong masarap at masarap nga talaga. Para siyang truffle salt bread na hindi mo malaman. Very fluffy, medyo crispy, tapos ang bango, very fragrant. Are you happy with our Sakimoto haul? Namuntik pa lumipad. Tapos mayroon din kaming matcha from Sakimoto Coffee. Mga ka-eats, magnanap kayo ng viral-worthy pastry shop dito sa Osaka, Japan. Bisitahin niyo itong Sakimoto Bakery, Sakimoto Coffee dito sa Akichi Street. Maraming salamat sa panonood. Abangan niyo pa yung next natin. Dito lang, next door neighbor lang ng Sakimoto. Yung kanilang crepes na mukhang masarap. Para sa ating next stop, mga 3 steps away lang ata mukhang mula sa Sakimoto Bakery. Itong crepe and espresso. Bibili tayo ng kanilang crepe na mukhang napakaganda at mukhang viral-worthy talaga. Tara, let's go! Yung logo pa lang, ganda na. Grabe, mukhang nakakataka. Ito yung presyo ng kanilang mga crepe. Tapos meron din silang mga kape dito kasi crepe and espresso. Ang cute nitong wall na to na very Instagrammable din. Important to note na cashless payments lang sila mga ka-eats. Tapos ito yung in-order natin. Strawberry chocolate melt. Yan daw yung best seller dito. Nakakatuwa mga ka-eats kasi pwede nyo pa silang panuorin na ginagawa yung inyong order. Ito yung expectation ko nung binili ko siya mga ka-eats. Ito yung dumating. Kamukhang kamuka.
panalong panalo. Natikman ko na for the reels, pero syempre kailangan ko tikman for our YouTube subscribers. Naku mga kait, sobrang ganda nito kanina. Ang ganda-ganda. Kamukhang kamukha talaga nung kanilang logo dito. Strawberry and chocolate melt, 1,200 yen. Cashless nga lang pala sila dito mga kait sa crepe and espresso. Kagating ko na. Ang labang. Sobrang heavenly. Crispy crepe. Ang sarap ng cream. Yung chocolate, saktong bittersweet. Tapos manamis-namis talaga yung kanilang strawberry. Must try ito. Deserve na viral-worthy food find dito sa Osaka, Japan. Must try mga kaits. Mga kaits, pasensya na. 1,600 yen pala siya. Buti na correct tayo ni Mommy B. Basta, subukan nyo kahit anong mangyari. Kapag nasa may Osaka kayo, Namba area, lakarin nyo to. Worth the lakad. Next sa Osaka na viral-worthy food finds ay syempre itong sobrang fluffy na cheesecake dito sa may Namba area ng Ricolos. Tara, let's go! Pila na agad mga kaits. Kanina pagdadamin pila pa rin, pero ngayon pila talaga. Sikat talaga tong shop na to. 1,065 lang yung kanilang fluffy na cheesecake. Meron din silang tindahan na satellite sa may O101 or Oy na department store. Pero dito kasi, makikita nyo yung action sa kusina kung gano'n sila ka-busy, tapos kung paano nila ginagawa yung mga binibenta nila. Swerte tayo mga kaits kasi yun ay fresh batch off the oven pa. Tapos tatatakan, mapapakita sa atin yan mamaya. Ito na yung fresh batch mga kaits. Grabe, may pabel pa. Fresh na fresh mga kaits. Very fluffy and jiggly na cheesecake. Sobrang viral worthy, sobrang haba ng pila at talagang masarap daw mga kaits. Mamaya na namin to kakainin sa hotel. Mainit-init pa. Sobrang fresh off the oven mga kaits. Kung naghanap pa ng pampasalubong, 6 lang per person yung pinapayagan nila. 1,065 yen. Dito sa may Namba, Osaka, Ricoros Cheesecake. Must try mga kaits. Mga kaits, ito dapat yung next stop natin, si Wagyu Idaten. Kaso lang, na-late tayo ng dating kasi yung lunch distribution ng mga slots starts at 10:50. Tapos dumating kami ng mga mag-1 na, so wala na, ubos na yung lunch slots. So 4 p.m. balik dapat tayo dito. Sana makakuha tayong slot para makaupo tayo for their 5 p.m. seating. We will stop accepting applications when the number of applicants reaches the quota. Matitikman ka rin namin mamaya. Buti na lang, right around the corner, kakasabi-sabi lang ni Mommy B, it's Mama's favorite ramen. Ang viral worthy para sa panlasa namin, Kamukura soup with noodles. Itong branch na to, sa may lang siya, along the main road. Merong mga pang-pamilya ditong tables and chairs, kaya talaga, pasukin na natin. Maganda dito mga kaits kasi pwedeng kumain ng solo at pwede rin pang-pamilya. Ito yung kanilang menu, may combo, yung mga set, merong ramen lang, merong mga sides. At siguro, ayan, kung ano man yan, tapos meron pa mga coming soon. Pero yung combo nila, meron ng drinks, fried rice, at pwedeng mag-beer at pwedeng soft drink. Ito yung in-order natin, ramen, half fried rice with gyoza, half fried rice with karage, at fried chicken pa. Total is 3,260 yen. Nandito na yung paborito namin ng misis ko, ang number 1 na ramen for us dito sa Osaka, ang Kamukura. Very light at parang clear yung broth nito, pero sobrang porky nung lasa. Dumating na rin yung gyoza, karage at extra karage. Nandito na rin yung fried rice, so kumpleto na yung ating mga order mga ka-eats. Itadakimasu. Sobrang saya namin ni Bianca kasi matitikman na namin ulit yung sarap ng sabaw nito. Yun pa rin. Grabe. Parang may konting tamis, tapos lasang-lasa mo yung pork broth niya. Tapos ito naman, yung kanilang malambot at manipis na chashu. Tapos, yung noodles na manipis. Regular size lang to, pero pwede kayo mag-request for large and for extra large. Masarap pa yun. Okay. Deserve na itong spot na to sa aming video. At sana matikman nyo to soon kapag nag-Osaka kayo. Karage. Fried rice. Sarap talaga. Kaya rin gusto namin dito kasi meron silang pampamilya na upuan.
Tapos syempre may fried rice, may karage, at gyoza. Masasarap din yun bukod sa ramen nila. Kaya mga ka-eats, itry nyo to with your friends, family, small kids. Siguradong magugustuhan nyo to. Enjoy! Mga ka-eats, our next stop, habang iniintay natin yung pag-open ng Wagyu Idaten, ang Kajitsu no Hana dito sa may Shinsaibashi. Katapat lang siya ng Cross Hotel at malapit sa Audemars Piguet. Naku, sa Audemars Piguet. Isa siyang shop na kung saan nag-fruits sila. May fruits na may mochi, parang fruits daifuku-ish. Tapos meron din silang mga ice cream na mukhang masarap at Instagrammable. Tara, alamin natin kung ano meron dito. Ito yung Kajitsu no Hana. Isa siyang dessert place na nag-specialize sa ice cream at syempre fruits with mochi. Pwede kayong mag-dine-in sa loob. Ito na yung strawberry daifuku soft serve ice cream na pwedeng mamili ng ice cream. Pwedeng vanilla lang, pwedeng strawberry, or pwedeng strawberry mix. Pwede ring uji matcha or pwede ring uji matcha mix. Tapos meron tayong Kotoka strawberry or premium strawberry na may mochi. Kinain ko na yung strawberry mga ka-eats, pero ito yung strawberry daifuku soft serve ice cream na ang sarap. First time ni Mommy B. Legit. 880 yan, no? Sobrang sulit niyan kasi parang ang dami ice cream. Ang laki ng strawberry. Sarap ng mochi, nung galing. Wow. This is definitely a viral worthy eats, mga ka-eats. Dito sa Osaka. Malapit lang to sa may No Pork Ichiran Ramen, mga ka-eats. Panalo. Across Cross Hotel. Ito yung Kotoku strawberry or premium strawberry na may mochi. Sabi yung kanina, ang sarap eh. Wow. Ang tamis. Ang mochi niya, sobrang ganda ng texture. Grabe. Sobrang sarap. Must try to. Definitely viral worthy eats. Itong Kajitsu no Hana. Puntahan nyo kapag nandito kayo sa Osaka, Japan. Hello mga ka-eats, for our next viral worthy food stop dito sa Osaka, Japan na itong viral sa social media na Onigiri Store sa may Shinsaibashi. Tara, tingnan natin kung ano meron dito. Say hello to Onigiri Gori-chan na located sa Shinsaibashi, Osaka. Ito yung pila sa dine-in pero meron mo sila fake out. Yan yung mga top 10 toppings na meron dito sa Onigiri Gori-chan. Nandito na kami sa loob. Siguro mga 12-seater lang to. Tapos kita nyo sa kagad si sir na gumagawa ng kanyang mga onigiri creation. Nag-order ako ng 3 fried chicken, tapos isang seafood set at isang mayo set para naman sa amin ni Bianca. Yung 3 fried chicken, tig-isa yung mga bata. Kasama ko si Beanie at si Sage kasi hiwalay kami ng upuan ni Mommy B at si Sage. Nagpaalam ako kung pwede mag-video. Sabi pwede naman daw. Kaya yan, makikita niyo si Chef na ginagawa yung mga onigiri orders. Tapos ito yung mga toppings sa loob. Tapos ang laki-laki ng pangsain nila ng bigas kasi talagang mukhang buong araw siyang ganito. Mga ka-eats, dumating na yung miso soup ng ating set na in-order. Kasama rin siyang pickled veggie. Oh, wow. Umami, manamis-namis. Tapos ang dami ng kanyang seaweed. Share na muna sila sa soup ko mga ka-eats. Masarap yung miso soup. Okay siya pang start before dumating yung onigiri. Dumating na yung aking mayo set na may chicken. Tapos ito ata tuna. Tapos ito I believe parang mentaiko-ish yung sa kanya. Tapos sa kids naman itong fried chicken with cheese. Tingnan ko nga kung ano yung pangalan nito just to be sure. Yung mayo set, merong fried chicken with mayo, merong salmon with mayo, at merong cod roe with mayo and cream cheese. Kaya tayo mga ka-eat. Super laki mga ka-eats. Kaya tayo. Wow. Gusto ko na medyo ginger yung chicken, malambot. Tapos medyo nag-ooze yung cheese. Also, buti nakalipat na si Mommy B at si Sadie. Sobrang busog na busog kami, ang dami. Naubos ko yung angin, yung sarap. Pero ang dami ng kanin. Yes? Mom told me that they were just waiting there. They were just waiting there, na? Yeah. Naubos ko na rin pati yung porridge. Sobrang sarap. As in,
One of the best experiences or experiences namin dito sa Osaka. Sobrang galing. Very good. Mga ka-Eats, for our last stop sa ating viral-worthy Osaka Eats. Nako, nasa second floor nitong building na to, ang Wagyu Idaten. Sikat na sikat sa kanilang roast beef bento at nako, talagang quality daw at masarap. Kaya excited na kami masubukan to. Mga ka-Eats, 10:50 pa lang kapag lunch, dapat nandito na kayo para makakuha ng number. Kami naman for 5 p.m. kami, kaya 4 p.m. pa lang nandito na kami para makakuha ng number. Ito naman yung mga makakain dito kung saan sikat ang Wagyu Idaten. Kanilang Wagyu Rice Bowls or Wagyu Bento. Nakakuha na si Mommy B ng number at before 5 dapat nandito na tayo para makuha yung ating reservation dito sa Wagyu Idaten. finally. Sana mga ka-Eats nagustuhan ninyo or magustuhan ninyo itong vlog na ito kasi talagang trinabaho namin makakain ng mas maraming this time at tinry talaga namin na makakain ng kids namin para naman meron kayong sukatan kung pwedeng makain ng kids ninyo yung mga na-try namin dito sa Osaka. Kasi gusto namin syempre pag nag-travel kayo, pag nag-travel tayo mga may anak or para medyo masiselan kumain, at least alam niyo na meron kayong makikita na content na of value sa inyong mga travels para mas ma-enjoy nyo rin yung inyong mga travels. So, yung last natin is lagi talaga namin yung nakita sa social media dati pa. As in, bago pa kami mag-Japan the first time. Ngayon pa lang kami, ngayon pa lang namin siya nakita. Ngayon pa lang namin makakainan. Kaya sobrang excited na kami. Kaya nabubulol-bulol na ako. Nandito na kami sa waiting area ng Wagyu Idaten. Ito yung balak namin orderin. Yung Osaka Tatakiju or lightly grilled. 150 grams na yung kukunin namin. 3,720 yen. Tapos isang half and half na tataki. Tapos parang meron siyang gyudon na kasama. 2,730. Ito yun mga ka-Eats. Tapos next naman is itong Wagyu roast beef Ju na 2,730 yen din. At itong Osaka grilled yuko. And Osaka sukiyaki half and half. 2,730 din mga ka-Eats. So, 4 na parang bento box ang order natin dito sa Wagyu Idaten. Ito na yung loob ng restaurant mga ka-Eats. Maliit lang siya. May bar, saka merong ganitong upuan. Buti medyo maaga tayo. Ang ganda ng ating spot. At excited na tayong lahat. Dumating na yung next na order natin. Half and half na roast beef. Tapos half and half na tataki. And half and half, whole pala yan na roast beef. Dito sa Wagyu Idaten. Itadakimasu! Nakasubo na may maka-Eats. Did you like it? First bite ni Mami B. Grabe, ibang klase yung quality. Bagay na bagay talaga na finale sa ating viral-worthy Osaka Eats. Sobrang sarap. Finally, nakainan na rin namin siya and talagang ang saya nung experience. Hindi pa namin nauubos pero masaya na ako. Okay ka ba, Mami? First time. Kahit yung kids mukhang na-enjoy nila. Lalo na si Sage, may enjoy na to kasi parang nagme-melt in your mouth lahat ng klase ng beef na meron kami. And ayaw niya ng chewy. Alam niya kapag chewy, right? You know when it's chewy, no? Kapag melt in your mouth, mas gusto niya yan. Lalo na yun dati nakapag-matsusaka, yan. Lalo na ito, Wagyu. Naku, masarap. Mag-i-enjoy itong si Sage sigurado. Even Ate Beans and Sadie Boo. Enjoy! Sabi ka kasi kanina, sabi sa amin kanina, i-try daw muna yung beef lang. So ngayon, pwede nang i-try with an egg. Tapos pwedeng halu-haluin, yung raw egg. Tapos mamaya ito-try with the other toppings or condiments. Mom, I got the bus. Kung sino man nag-invento nito, God bless your soul. Top. Mommy. Try ko naman yung may chili oil.
Mas buhay yung lasa. Na-compliment mabuti yung beer. Na-balance yung richness. Ang sarap ng chili oil. Mga ka-eats, dito ko natatapusin yung aming viral-worthy eats sa Osaka, Japan. Sana na-enjoy ninyo from place number 1 until Wagyu Idaten kasi sobrang na-enjoy namin tong food trip at sobrang blessed na nakapag-Osaka kami from Tokyo. Miss na namin tong Osaka at marami pa kaming gustong kainan dito pero butin lang nabawasan na yung aming listahan. Lalo na ending this with a bang sa Wagyu Idaten. Sobrang maraming salamat, Lord, for this opportunity to be able to travel and to be able to experience these things with your help. And salamat din sa mga subscribers sa panonood ninyo sa aming mga video. So, patuloy niyong subaybayan yung aming mga biyahe at yung aming mga adventures and experiences. Kung kayo ay pupunta sa Osaka, Japan anytime soon, please, kainan niyo yung mga kainan namin. Lalo na kapag may small kids kayo, siguradong mag-i-enjoy sila at kayo rin. Don't forget to use our promo codes kapag kayo ay may mga biyahe para maka-discount kayo. And don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Maraming salamat sa panonood. Until our next kain at gala. Bye-bye. I will down the silver bar. Bye-bye.